author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again. Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light in, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine the light in, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light in, let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Palakpakan tayo po ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Amen. Mga announcement po sa May 31. Ano po? Meron po tayong celebration po ng ating Family Day. Ito po ay ginaganap kada taon at lahat po ay inaanyayahan. Ano po? Dahil ito po ay sa atin, required po ang lahat. Required po ang lahat. At ito po ay para po ma-enjoy po natin. Lalo ay dapat meron tayong pagkain. Magbabaon po tayo. No? Magbabaon tayo ng ating pagkain for that day. At kung meron po tayong mga ini-invite, ano po, ay please do so.
Kasi po gagawin po natin para ding evangelism po ito. Ano po, invite po natin mga kaibigan, mga pamilya, ano po, at kasama po doon sa baon natin ay siguro dahil nagmi-minister po tayo sa kanila, ay ipagbaon na po natin. Gayon din po ay meron tayong pong mga bayad na parang contribution ano po, na 100 pesos. Pero kung kaya nating magbigay ng masigit po doon, ay much better para po doon po sa ating pagbayad doon po sa venue. Ano po. Nag-down na po tayo ng I think 2,000 po doon nung ipa-reserve natin. Amen po ba doon? Sino po ang mga pupunta? Taas ng kamay. Punta tayo. Yan. Ayan, salamat po. At yung iba baka hindi pupunta, hindi nagtataas ng kamay. At tayo pong lahat, ayun po ay pumunta dyan. Glory to God. Tayo po nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay merong mga representative po doon po sa ating National Bible Quiz. At yun po, sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Ito po ay sa biyaya ng Panginoon. Amen. Ito rin po ay sa unang-una biyaya ng Panginoon. Ano po? Pagsisikap din po ng mga bata kasama po ng kanilang mga coaches. Ano po? Sa Sunday School. Ayan. Ito po ay ang National Bible Quiz ay ginanap po sa Asia Pacific Theological Seminary sa Baguio, ano po? At tayo po sa buong Pilipinas ay mayroong 21 districts. Pero ang nakapag-participate po ay 7. Pero yun po ay siguro ay doon pong mga hindi ko po alam yung mga dahilan nila, why. Pero lahat po yan, sa buong Pilipinas po yan, ano po, isa po tayo doon sa mayroong mga representative, ang church po natin. Ano po? Nag-champion po si Von, asan si Von? Si Davin at saka po si Zia. Pwede po bang pumunta po sila dito? Sige, tayo po magpasalamat sa Panginoon. Salamat din po sa mga magulang nila, kay Brother Dave, kay Sister Vanessa, kay Brother Erwin at saka kay Sister Mylene, ano po? Ito po ay yun po sa mga pagsisikap po, alam po ninyo, nagre-review po ang mga ito. Nagre-review sila sa bahay at saka po nung huli po ay kada Miyerkules pumupunta sila rito. Ano po? Para mag-review. Paano yung mga technique na gagawin po nila? Ano po? Kung nandun po kayo, mamangha kayo doon sa bilis ng kanilang mga pag-iisip. Ano po? Kasi po ganito yan. Kung hindi lamang basta alam mo yung answer, dapat alam mo yung question para makapag-still ka. Ano po? So, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. It is because of the grace of the Lord. Ano po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Tayo po ay manalangin, magpasalamat po tayo sa Panginoon. I-acknowledge natin ang Panginoon sa Kanya pong biyaya sa kanila, sa mga teachers, at sa ating pong lahat. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyo pong biyaya sa amin. Salamat po sa buhay ng mga batang ito. Patuloy na gamitin mo sila. Lord, lalo nilang makilala ang Panginoong Yesus through the Word. We pray na ang mga naitanim sa kanilang mga puso ay manatili. Panginoon, yung kung mga napag-aralan nila ay patuloy na lumago, Panginoon. At hindi lamang, Panginoon, ang target ang maging national champions sa National Bible Quiz. Bagkus, ang intention po talaga nito ay ang mahalin nila namin ang iyong mga salita at i-apply sa aming pong mga buhay. Lord, we thank you for the grace and thank you for the favor that you've given them
and to us also as a church. Salamat po. Kayo po ang pinapasalamatan namin at itinatanghal, Panginoon, sa binigay mo pong pagpapalang ito, Panginoon. National champion po sila dun sa category ng Bible quiz, ages 6 to 10. We thank you, Lord, and we honor you. Salamat po. This is what we pray in our thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Ayan. Okay, sige. Salamat. Salamat. Next year, wala pong National Bible Quiz. Gaganapin po sa 2027. Meron tayong pwedeng maghanda. Ano po? All ages po yan. From 6 to 10, 11 to, di ko na alam. Tapos merong 25 pataas, kahit matanda na, pwede. 4 na categories po yan. Ayan. Pwede pa kayo. Kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Revelation. Chapter 3, verses 14. Siguro po mag-umpisan tayo ng 14. Verses 14 up to 16. Na I'm planning that the other verses will be preached next week. Ikit yun po. Revelation chapter 3, verses 14 up to 16. To the angel of the church in Laodicea, write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan at biyaya sa amin. Nagpapasalamat din po, Panginoon, kami dahil in your love for us, you discipline us. We pray, O God, that the Holy Spirit will move in our midst, and that we pray, O God, ang iyong mga salita ay may pangaral ng tama, ng naayon sa iyong kalooban. Panginoon, abutin mo ang bawat isa sa amin ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagtuturo, Panginoon. Inihiling namin, Panginoon, na magkaroon kami ng mababang puso upang tanggapin kung ano ang iyong ipinapaabot sa amin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong sulat sa mga iglesia sa Revelation. We praise you, O God, and we are expecting great and mighty things from you today. We honor you. We thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Sa isang iglesia ay iba't iba ang mga tao. Iba't iba po yung ating pong mga kinalakihan, iba't iba yung ating mga kalagayan, iba't iba yung orientation po natin. Ano po? Different kinds of people in the churches. Ang Diyos, ang Panginoong Jesus, ay nagbigay po ng mensahe sa 7 churches sa Revelation. And maybe ito po ang nire-represent niya tayong lahat, yung mga churches na ito. Different spiritual situations. Ano po, makikita natin na sa 7 churches na ito at iba-iba ang kanilang kalagayang spiritual, iba-iba ang mensahe na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ano po, with different spiritual needs and with specific messages from the one
who is the head of the church and the owner of the church. At siya bilang pong head of the church and owner of his church, siya ang merong karapatan na magsalita sa kanyang iglesia. Amen. One of the churches with which a message from Jesus was given was Laodicea. Verse 14. Ang sabi niya, to the angel of the church in Laodicea, write. Okay, this is a message to the angel. Okay, ano ba yung angel? Yung angel po yan, maaring yan po ay, okay, tingnan mo natin, ano ba ang meaning ng angel? Ang angel po ay messenger. Therefore, ito ay maaaring sa pastor ng church na ito o kaya group of leaders dun sa Laodicea. So sabi, to the messenger of the church in Laodicea, write to the leader there. And the church in Laodicea. Ang Laodicea po ay isang mayamang syudad. It's a wealthy city. At ano po, yan po ay self-sufficient city. Ang Laodicea po, yan po ay dinadaan-daanan ng mga trade routes. Ano po, na alam naman natin na kapag yan po ay daanan ng komersyo, ay yan po ay nagiging malago. Ano po, ang Laodicea ay ito po ay sikat sa kanya pong banking industry. Noon po, kapag nag-uusap tayo patungkol sa mga bayan, ay masasabi natin, sa bayan ng Concepcion, marami ang mga bangko. Ibig sabihin, ang lugar na yan ay progresibo. Kapag kulang yung mga bangko o kaya walang bangko sa isang bayan na, ibig sabihin, o kaya kokonti lamang, ibig sabihin, hindi po yan gaanong progresibo. Ang Laodicea, it's a wealthy city, self-sufficient city, known for its banking industry, known for its textile production of fine black wool, at yan po ay sikat sa mga medical school. Ang kanila pong specialty ay yung eye treatment. Wala naman medical school dito. Yan, sa syudad po ng Angeles, meron. So yun po ang Laodicea. But, ang Laodicea po ay meron siyang poor water supply. Hindi kagaya ng ibang mga syudad na karatig po niya ay meron silang good water supply, but Laodicea, the city itself, has a poor water supply. Ang kanila pong tubig ay kailangan pang, kumbaga, parang i-import, kukunin. Ano po? It is piped through nearby sources sa pamagitan po ng aqueduct sa south po nila, bandang south nila. Ano po? Approximately 5 miles south. At dahil po doon, kung sa source nila ay yan po ay hot water, hot spring po yan, kapag yan po ay from that hot spring, yan po ay nag-travel na papunta po doon sa Laodicea, ay hindi na po hot. Bagkus lukewarm na siya. And meron na siyang impurities dahil nga po yan ay pinapadaan sa mga aqueduct. Dito po sa atin, marahil kung sa Kapampangan, yung term na paranom. Dumadaan doon sa mga open po sila, hindi po sila mga
pipes, merong parte na pipe, pero kung minsan, dahil gravity po yan mayroon pong mga impurities pag nandun na sa Laodicea. Ano po? When the water arrived, it's lukewarm and mineral-laden. Ibig sabihin, marami ng impurities. At ang Panginoong Jesus ay nagbigay siya ng mensahe base po doon sa kalagayan ng syudad nito. Jesus gave His message through the situation of the city. At ang Panginoong Jesus, ang sabi ko nga po dun sa una ay, He is the head of the church. He is the owner of the church. Hindi lamang ng Laodicea noon, kat maging lahat ng mga naririto, yung Smyrna, yung Philadelphia, yung Pergamum, yung Thyatira, lahat ng mga churches na ito, siya yung head and He is the owner. And not only these 7 churches, even our church. He's the head and He's the owner. That's why siya ang mayroong karapatan na magsalita at magbigay ng mensahe sa kanyang church. He gave His message through the situation of the city. Jesus gave His spiritual diagnosis for the church of Laodicea. Ang nakakalungkot, ang Laodicea, wala pong ni isa man na commendation na galing sa head and owner of the church, of this church. No commendation. You read it. Walang commendation. Hindi kagaya sa iba. Ano po? Merong commendation yung iba, pero meron ding warning. Meron ding sinabi ang Panginoon. It received only rebuke. And sometimes, o hindi po sometimes, pag galing ito sa Panginoon, rebuke, pag nag-rebuke ang Panginoon, we should accept. When the Lord teaches us, kahit na masakit, we should accept. Amen. Why? Because the church here was lukewarm. Ang Panginoong Jesus nagbigay ng mensahe sa church na ito so that they may know their spiritual situation. Upang hindi mabilis yung judgment nila, alam nila kung ano ang gagawin po nila. Ano po? They may know their situation and they should act accordingly based on the message that the head and the owner has given. Amen. And Jesus uses their water situation as a metaphor for their spiritual condition. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, I know your deeds. You are neither cold nor hot. Ang mensahe po ang pamagat ay dangers of a lukewarm faith. Number 1 po, ano yung danger? Unpleasant spiritual condition. If you are lukewarm, you are in an unpleasant spiritual condition. Ang sabi po ng Panginoong Jesus sa mga churches in Laodicea ay, titingnan po natin, kung mag-advance lang po ako ng konti, ang sinasabi po nila ay, sabi niya, you say, I am rich. I am reading verse 17. I have acquired wealth and do not need a thing. Tama, sila po ay mayaman. Kasi nga po, ang syudad na ito ay daanan ng mga trade routes, ano po, at dahil po doon, they were wealthy. Mayaman sila as compared to other churches. They were wealthy. Pero dahil po dito, they became self-reliant and proud. Sometimes, it's hard to handle success than failure.
Dahil ano po ang pwedeng maging kahihinatnan o maging resulta ng wealth pag hindi na-handle ay yung magiging self-reliant and proud. And because of this, ano po, naging dahilan upang sila po ay maging proud. Pero ang kanilang kalagayan na affluent, ang kanilang kalagayan o sitwasyon na sila po ay tinatamasa ang tagumpay, tinatamasa yung wealth nila, kayamanan nila, their affluent condition can cover their spiritual lack. Hindi ibig sabihin na como sila po ay umayaman, they are blessed. Ano po, gamitin natin yung term na blessed. Sila ay dumaranas ng comfort sa buhay, dumaranas po ng kayamanan. Hindi ibig sabihin na sumusunod yung kanilang spiritual life. Hindi po ganun. As compared sa mayaman, hindi mas spiritual sila sa atin. Hindi po sumusunod. Como dumaranas ng wealth, dumaranas ng hindi paghihikahos, ay sumusunod na ang kanilang spiritual life, na nagiging masagana ang kanilang spiritual life. No! Ang katotohanan po, yung their affluent condition can cover their spiritual lack. Kulang nga. At hindi nangangahulugan na como yan sa nakikita ng tao na yan po ay masagana sila, hindi man makover nung kasaganaan nila yung kanilang kalagayang spiritual. Amen. Why? The Lord knows their condition. The Lord Jesus knows their condition. I know your deeds. I know your deeds. Wala pong may tatago sa Panginoon. Kahit na pwede nating i-project yung ating sarili that we are spiritual, that we are okay with God, the Lord still knows the condition of our hearts. And we cannot hide it from God, even dun sa affluence na meron tayo. Amen. He knows their spiritual condition and their deeds. The Lord knows this Laodicean church. He knows their condition. He knows their deeds, just as Christ knows our deeds. Just as Christ knows my deeds. Kahit di nyo nakikita, alam ng Panginoon ang ginagawa ko. Kahit di ko nakikita, alam ng Lord ang ginagawa niya. They were lukewarm. Lukewarm po sila. Ano po? At ang condition na ito, it made them useless in the Lord's work. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. Ang ibig bang sabihin nito ay ang Panginoon, pag mainit ka, mainit, o magmainit ka na. Kung malamig ka, magmalamig ka na. Ganun ba yon? Eh di pag malamig ka, pag cold, di ba? Parang isipin mo, bakit mas binigyan ng bigat ng Panginoon dito yung lukewarm as compared to the cold? Kasi po, ang ibig sabihin nito, tingnan muna natin. Pag sinabi nating
hot ang naisip natin. Hot, mainit siya sa Panginoon. On fire siya sa Panginoon. Maring ganun po yung isipin natin dito. O kaya, pag sinabi niyang cold, ay ito, malamig ang puso sa Panginoon. Hindi po ganun yun. Okay, tingnan po muna natin. Ang tinutukoy po kasi rito, tubig. No? Tubig. Okay. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. I wish, sabi ng Panginoon, sana mainit ka, sana malamig ka. Okay, pag sinabi nating, nung sinabi pong hot ito, yung context po nito ay, kapag mayroon pong, mayroong bukal, spring, mayroong spring na hot, di ba? Hot spring. Okay, yung hot spring na yan, ay ginagamit po ng mga tao noon, meron sa mga pananaw, na pag ikaw ay maligo dyan sa hot spring na yan, gagaling ang iyong mga sakit. Di po ba mayroong mga, tayo dito sa ating, narinig ako mga matanda noon, pag mayroong sakit, hey, papandiluan may kitang makanya na spring ara niya, galing niya, mapaali ara. Hot spring. Hot source of water, ang sabi po dito, you are neither, I wish, sabi niya, sana mainit ka. Ibig sabihin, ang pananampalataya na ito, hot, like from, meron pong lugar na ang tawag ay Hierapolis, yung tubig po dyan, it was hot water, it was used for healing. Yung cold. Yung cold water, cold spring naman, it is a water coming from Colossae. Yung Colossus. Meron silang source of water which is cold. At yan po ay yung cold water na yan, halimbawa, cold spring, nakatsyempo, halimbawa tayo, kukunin po yan, inom ka, hindi contaminated dyan. At kapag inom mo yan, parang galing sa ref po yan, it will refresh you. So yung sinasabi po rito, hindi cold faith, na malamig ka sa Panginoon, na wala kang pananampalataya sa Panginoon. Hindi po ganon. Ang sinasabi nito, ang faith mo dapat mainit. It should bring healing to other people. Yung faith mo na, sinasabi po rito, it's like cold water, it should bring refreshment. It should refresh the souls of others. Hindi po ang ibig sabihin nito, malamig ka, wala kang pananampalataya. Mas better pa yun kaysa doon sa lukewarm. Hindi po ganun sasabi ito. Our faith should give refreshment to others. Our faith should be useful for healing others. Ang lukewarm, it's neither used for refreshing and healing. Kaya ang kinomdem po rito ay hindi yung cold. Kasi ang ibig sabihin niyan, mag-refresh ka dun sa mga tao. Ang lukewarm po, it's neither used for refreshing and healing. It's useless, it's unpleasant. Kasi nga po, contaminated na yan. Galing doon po sa source nila. Both hot and cold have value. While lukewarmness indicates ineffectiveness and spiritual uselessness. Doon nag-focus ang Panginoon. Sino ba yung mga lukewarm? Sino ba yung mga lukewarm Christians? Ang mga lukewarm Christians are believers who profess Christ but live with spiritual difference. Wala silang pakialam. They live with spiritual indifference. Walang apoy sa kanilang puso. It's as if dadaan ang mga panahon sa buhay po nila and they don't care about their faith. It's spiritual indifference.
They are proud. They lack in passion for Jesus Christ. They lack commitment for Jesus Christ. They are not dependent on God. They are independent of God. Lukewarm Christians. It's as if they have faith, but they have none. Pakitang tao. Bigyan po natin ng emphasis na yung dapat tama tayo sa Panginoon. Hindi lang tayo tama sa mata ng tao. Hindi po ba? Yes, they are not hostile to God. Hindi sila openly lumalaban sa Panginoon. They are not hostile to God. Sasabihin pa nila, magmeron silang pananampalataya kay Jesus. But they are not on fire for Him either. They are not on fire. Meron silang pananampalataya. Faith is present in the name only. In name only. They would identify themselves with the faith of the people of God. But their faith is in the name only. It's not vibrant. They do not practice their faith. They do not practice their faith. They only profess it. They have no hunger for God's word, and they have no hunger for Him who saved them. They have no hunger for His presence. Tayo po ang nakakaalam. I cannot diagnose your heart. I cannot. Only the one who is the head of the church and the owner of the church. And we are the church. And He is the one who can diagnose you. He is the one who can diagnose me. Tayo ang may alam kung nandun pa ba yung hunger natin sa Panginoon. Are we still excited to be with God, to be in the presence of God? Are we still passionate about His Word? Are we still passionate to go before the presence of God every Sunday? O kada lang meron tayo, kapag ano lang tayo, kapag conveniente lang sa atin. Hindi priority ang Panginoon sa atin. We will be in an unpleasant spiritual condition if we are lukewarm. This is the message for all of us. This is the message for the church. Ano po, 7 churches, ako po'y naniniwala na lahat ng ito pwedeng maging kalagayan ng mga churches. At hindi ng mga churches, tayo, pwedeng maging kalagayan ng puso natin. And pupunta po tayo sa pangalawa. We only have 2 points today. Dun sa impending doom. Jesus gives warning against lukewarm faith. At si Jesus po, ang ginamit niyang word dito mabigat. Para matauhan tayo, matauhan sila. He gives strong words and strong rebuke. I would accept the rebuke of God kaysa dun kaysa dun sa tahimik na walang mensahe. Because at least I know what I will do. At least the Laodicean church know the message of Jesus.
And when they know the message of the Lord, they will know what they do. Nasa kanila na yun. Nasa sa atin yun. How we respond. He gave strong words and rebuke. The Greek term po, literally, ang ibig sabihin po niyan, vomit, suka, throw up. It's up to us to listen. It's up to us to accept. It's up to us to focus on the message of Christ. Ito pong mensaheng ito, it conveys a strong disgust. Biruin mo, gagamitin po niya yung word na vomit. Hindi ba disgusting? Nagsuka yung iba, ayaw nga nilang marinig yung mga nagsusuka. Nasusuka rin sila. It is a warning of rejection if the condition is not corrected. Siguro po magtatanong kayo, Pastor, bakit mo naman sinabi yung word na rejection? Hindi po ba parang gano'n naman ito? Tayo, komportable. Ligtas ako. Pastor, ligtas. Bakit dito isusuka? Kapag tayo po uminom ng gamot, halimbawa, o kaya ng tubig na lang, yung gininom natin na yon ay magiging part ng ating katawan, tama? It will be assimilated. No? Assimilated na yan. Magiging parte ng katawan mo yan. No? It will be assimilated in our bodies. No po? Nagiging, iba, kung yan ay pagkain, no? Nagkakaroon ng mga protein, it builds our body, no? Yung protein, building block. Now, it is assimilated in our bodies. Pero dito, makikita natin, na kung yan, assimilated na, halimbawa yan, pero yan ay parang hindi ka tatanggapin ng katawan, yan ay i-vomit. It will, I am, sabi niya, about to spit you out. I am about to spit you out of my mouth. Parte na, but it's about to be spitted out. Babalikan ko po yung question kanina. Sabi ko, it's a warning of rejection if the condition is not corrected. Ang Panginoong Jesus ba nagko-condemn, nagre-reject? Ang sabi po ng John 3:17, for God did not send His Son to condemn the world, but to save the world through Him. Ang sabi po ng salita ng Panginoon ay, kung sino man nang lumalapit sa akin in any way, sa anumang paraan, hindi ko siya itataboy. Nagre-reject ba ang Panginoon sa mga lumalapit sa Kanya? Hindi. Maliwanag po yun. Hindi siya nagre-reject. Pero bakit ito? Nandun na siya no? Nasa church po ito. Nasa church siya. He is, sabi ni Jesus, I'm about to spit you out. That's why, ang binibigyan po ng bigat dito yung lukewarm faith. Ano po? Nandyan na siya, part of the body, but will be vomited out, spitted out because of lukewarm faith. It's a strong message para sa half-hearted devotion po. Lukewarmness represents half-hearted devotion. Bakit kaya mayroong ganong kabigat, strong reaction against lukewarmness? Una po, kasi it's a denial of God's worth. Nandun ka na.
nandun ka sa katawan ng Panginoon, ano po, still, yung devotion mo, hindi mo pa rin maibigay. Nandun ka na. It's a denial of God's worth. Ang lukewarmness, it sends a message to others that God is not worth of your full devotion kasi nga lukewarm ka. And other people see, other Christians see, hindi lamang ng mga manampalataya, ng mga nakapaligid sa atin, nakikita nila. And we are sending a message, and this is the message that we're sending if we're lukewarm. God is not worth of your full devotion. Pero hindi dapat ganon, hindi po ba? God is worth our full devotion. He has saved us, He has loved us. He's worth of our full devotion. But when you are lukewarm, you are sending a message. God is not worth of full devotion. Huwag nating isend ang message na yon. He is worth of our full devotion. Maglingkod tayo, ano po, na mainit na yung full devotion natin, yung full commitment natin. Bakit mayroong strong message for half-hearted devotion? It misrepresents the gospel to the world. Parang bagang kung tayo po ay complacent, kung tayo po ay lukewarm, walang urgency. Ang sinasabi ng Panginoon, go into the world and share and preach and make disciples of all nations. At tayo po parang we don't care. Nakaupo lang. Walang urgency sa puso natin. Gusto natin dito. This is the message of Christ sa kanyang church po. We must not let our hearts be lukewarm. Amen. Hindi ko po sinasabing lukewarm tayo, but we can now evaluate ourselves. Hindi po ba? Alam ko ba ang puso ninyo? Hindi ko naman alam yan. Alam nyo ba ang puso ko, kalagayan ko? Hindi nyo alam. Ang talagang nakakaalam ang Panginoon. Pero tayo po ay binibigyan ng mensahe ng Panginoon upang tayo po ay magising. Kasali ako dyan. Upang wag tayong mapahamak. Wag tayong half-hearted sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Huwag po kayong magagalit sa akin. We must not let our hearts be lukewarm in our devotion and our commitment to Jesus. Check your heart. Hindi po tayo perfect. But our devotion, our commitment should be to Jesus. Are we still on fire for Jesus Christ? O nararamdaman natin, we don't care at all. Tayo po may alam yan. Kung nandun pa ba yung puso natin para kay Jesus? Do we still seek His face early in the morning? Do we still pray and seek His will? Are we still passionate for the things about God?
Are we still committed to Him? O yung ating pong pananaw na dating nakatuon sa Diyos ay nawala na, natuon na sa sarili natin at sa mundong ito. Huwag nating hayaan na tayo po ay makorap ng mundong ito, makorap yung faith po natin at mawala ang devotion natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Huwag nating hayaan na ang puso natin ay maging lukewarm sa Panginoong Jesus. It's a disgust and a sight. Sabi niya, I will spit you out. I will vomit those who are lukewarm. Alam po ninyo, God gives messages not to condemn. Not to condemn. God gives messages so that we can make up our minds. Madali po sa mga individual sa atin and even churches to settle into a comfortable, passionless state. Madali po sa atin na mawala yung passion natin para sa Panginoon. Madali po sa mga churches na mawala po yan. They are just going through the motions. Oh, meron pagsamba, sasamba tayo, sasayaw tayo. Praise God if we worship. We dance, we sing, pero we are not going through the motions without real devotion. But we are dancing, singing, worshiping the Lord with real devotion. Hindi po sinasabing yung po mga ginagawa natin ay hindi po nagagaling sa ating mga puso. Ang sinasabi ko ay check our hearts to say na ito ba ay nandun pa ba yung devotion natin as we do these things? Or are we just going through the motions? Ang sabi po ng Psalm 139, Lord, tingnan mo ako. See if there's any wicked way in me. Ipacheck natin sa Panginoon ang ating mga puso. We check our spiritual condition and let Jesus Christ probe our hearts. Siya ang nakakita ng mga puso natin. Let Him probe our hearts. Huwag nating hayaan na tayo po ay mahulog dito sa lukewarmness. The Lord is waking up the Laodicean church. Here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Ano bang condemnation dito? Wala. Why would God give a message to the Laodicean church? Sabi na, I am about to spit you out of my mouth. That is a wake-up call. To examine their spiritual condition. To be a healing, their faith would be a healing to others and a refreshment to others, not lukewarm. Tingnan po ninyo, doon sa ibang mga, sa mga churches, I think it's in Ephesus, sabi niya, you have forsaken your first love. Ano po? Pero hindi po ito sa church na ito.
Ang sabi niya, consider how far you have fallen, repent and do the things you did at first. Bakit po sinasabi ng Panginoon ito? It's a wake-up call so that they will return. They will return to the head and owner of the church. I stand at the door and knock. Tingnan po natin how far they have fallen. How far they have fallen? The owner and the head of the church is outside of their fellowship. Hindi ba Christians ang mga ito? Church nga ito eh. Why is the owner and the head of this church outside? He is knocking at the door. Alam po ninyo, it's always yung pag-ibig ng Panginoon, ano po, at ang kanya pong biyaya ay ganun kalawak. Sabi niya, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice, ano po, and open the door, opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Restoration pa rin. Ano po? Restoration. Gustong ibalik tayo ng Panginoon. Gustong ibalik ang Laodicean Church. Jesus deserves more than halfway commitment. How are we committed to Jesus Christ? Evaluate. We must evaluate. How are we committed to Him today? Hindi po tayo pwedeng linger sa nakaraan. Pastor, noon, committed ako. Ngayon po, He deserves more than halfway commitment. He deserves full commitment. Amen. He deserves wholehearted devotion. He deserves our all. Don't be content with Christianity that doesn't cost you anything. Kung minsan mayroong i-require ang Panginoon, it would cost us yung best natin. It would cost us yung pong pinakamahalaga sa atin. Are we willing to give that? Are we committed? The Lord is standing at the door. Sana po marinig natin ang kanyang boses. Ano po? Sana marinig ko ang kanyang boses. At muli ay yung fellowship natin ay ma-restore. Yung commitment natin ay ibigay natin. Ang devotion natin ay ibigay natin sa Panginoon. Amen. Ay pong lahat ay tumayo. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain,
control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more. I want more. I want more. I want more. I want more of you, God. I want more of you, God. I want more. I want more. I want more. Let us worship the Lord. I want more. I want more of you, God. I want more of you. I want more. Oh, I want more. Yes, Jesus. I want more. I want more of you, God. I want more. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Yes, Lord, we want more. Oh, set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Sing, set a fire down in my soul that I can't contain, that Hallelujah. I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Hallelujah. Set a fire down in my soul. I can't contain, can't control. Hallelujah. Ikaw ang nakakakita ng aming buhay, Panginoon. Ikaw ang may alam ng aming mga spiritual na kalagayan. Nagnanasa kami, Panginoon. Na maging maayos, O Diyos, ang aming puso towards You. Patawarin mo po kami, Panginoon. Sa mga panahon, Panginoon, ng aming puso ay malayo sa iyo. Ng aming pong mga espiritual na kalagayan ay lukewarm. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe sa bawat isa at sa iglesyang ito.
Salamat po that nothing is hidden from you. All is laid bare, even our hearts. We welcome you in our lives, O God. Have fellowship with us once again. We pray that the Holy Spirit will move in the hearts of your people. Lord, we pray that we fully commit and surrender our lives to you, that our devotion would not be half-hearted, but wholehearted devotion to Jesus Christ. Lord, check our hearts, search our hearts, Lord God, in the name of Jesus Christ. Huwag mong hayaan na kami ay malayo, Panginoon. Salamat sa iyong paalala, O Diyos. Magdala ito, Panginoon, ang mensaheng ito, na evaluate namin ang aming mga espiritual na kalagayan. Magpatulong kami, Panginoon, sa iyo, na magbalik muli, O Diyos, ang init ng aming pananampalataya, upang aming mga pananampalataya ay maging healing and refreshment, Panginoon, sa iba, so that they may know Jesus Christ. And that Jesus Christ will be lifted up through our lives, will be lifted up in our lives, oh God. Hallelujah. Itama mo ang aming mga puso, Panginoon. Lord, we surrender to you our lives, our hearts. May our hearts be not lukewarm, that they are on fire, passionate, committed to Jesus Christ. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah. We honor you. We thank you. Panginoon, ang inyo pong mga anak na naririto ngayong umaga, pagpalain mo sila, maranasan ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 Alay ito kayo ng Panginoon.